Shalom, shalom, shalom alaikum. Shalom alaikum. We are God's steward. Shalom. Just recently, di ba, nakaranas tayo ng bagyo. Ang tindi nung pinsala ng bagyo, parang si Undoy. 20 point something yung lalim ng tubig. Si Undoy daw is 23. So, grabe yung ulan, kaya grabe yung baha dito sa atin. Halos all throughout Metro Manila. So may isang page ng isang FB page ng mga atheist ang sabi ng babae, yung picture. Sabi ng picture sa babae, tapos may caption siya. Sabi niya, Lord, iligtas mo kami sa bagyo na kagagawan mo rin. Sabi niya, gano'n. Though sinagot yun ng isang marunong patungkol sa kalikasan, na ang bagyo ay isang necessary na dapat nangyayari sa atin. So, bakit ngayon? Dati parang baliwala lang naman sa atin yung bagyo. Hindi naman natin yun pinapansin before. Diba? So, hindi natin siya pinapansin before. Parang wala naman siyang impact sa atin. Kaya ang title ng Kwan sa Taas is we are stewards of God's creation, or we are God's stewards. So sinasabi doon sa sa Genesis chapter 2 verse 13, sinasabi doon na sa umpisa pa lang ng creation ay ganito ang sinasabi. Sabi po natin sa Genesis chapter 2 verse 13. Sabi rito, medyo maliit lang tong kuha ng Bible ko, kaya bear with me. Pakibuksan niyo po sa Bible na rin. Sabi rito ay Genesis. Bisa mga nito may na dito sa isang pangaliit masyado. Sa English, tingnan ko sa English. Genesis chapter. Tingnan ko lang kung tama ako. So parang mali. Ayun. Sabi rito sa Genesis chapter, verse 15 pala mga kapatid. Genesis chapter 2 verse 15. The Lord God then took the man and settled him in the garden of Eden to cultivate and care for it. Ayun. Genesis chapter 2 verse 15 para mga kapatid. Tingnan ko dito sa maliit ko na Bible. Medyo maliit, kaya kailangan na natin medyo upgraded na reading glass. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. So, yan yung caption ko, binase ko sa Genesis chapter 2 verse 15, that we are God's steward. Tayo ay taga-pangalaga or taga-ingat ng Panginoon ng kanyang mga nilikha. So, tapos yung caption, yung sabi nga nung atheist na sabi niya parang mockery, actually parang sarcasm. Yung sinabi niya, Lord, iligtas mo kami sa bagyong kagagawan mo rin. So sabi ko nga sa inyo before is, hindi naman natin iniintindi yung bagyo, natural lang yun sa atin. Parang natural lang yun before. But ngayon, parang ramdam na natin yung epekto nito. Una, sabi ko nga, we are God's steward of God's creation. So, paano ba natin pinapangalagaan or pinagyayaman or iniingatan or kinakalinga or ginagampanan yung role na bilang katiwala ng Diyos sa kanyang mga nilikha?
Ah, kita naman natin after the typhoon, makita natin na after the typhoon, may nag-post na kung bakit ganun nakalala yung mga bagyo, yung epekto ng bagyo at ulan sa atin. Ay because somewhere here in Rizal ay, or many parts of Rizal ay sinasalaula na yung kabundukan. Mostly either gagawing mga subdivision or gagawing plantasyon, then for the sake of improvement, for the sake of development, ay nasasagasaan naman yung kalikasan. Kahit dun sa part ng Pililya, merong part dun ng Pililya malapit dun sa windmill farm, may bundok dun na parang pinapatag for maybe for a company or isang proyekto, or maybe isang subdivision yung ginagawa. So for the sake of development, pero meron tayong nasasakripisyo, meron tayong nasasagasaan. Then what will happen, di ba nakita, alam naman natin na what will happen sa atin kung itong mga kabundukan na ito ay makalbo. Most especially kung mapabayaan itong mountain range ng Sierra Madre. So gaano pa kaya ang magiging pinsala sa atin dito sa Metro Manila kung ang Sierra Madre Mountain Range ay hindi pangangalagaan, di ba? So sa Rizal yan yung mga ginagawang project. Kaya nga ang Impanta, yung patungkol sa pagtatayo ng dam, yes, it will become beneficial para sa mga tao. Pero bakit tinututulan ito ng mga taga Quezon? Sapagkat although magbibigay ito ng kapakinabangan sa maraming tao, but yung consequences nung project na yun is mas mahigit na matindi ang balik sa mga tao. That is why many sa mga taga Quezon, especially yung kakilala po namin doon, yung pari siya, na isa sila sa tumututol dito sapagkat itong Kaliwa Dam yata yun, mga kapatid. Sapagkat yung, yes, makapag-benefit sa mga tao, but pero yung long term or yung long term na consequences nito ay mas matindi. Di ba? O katulad ngayon, kung hindi nyo napapansin, di ba continuous, halos yearly or daily continuous ang pagtatambak sa part ng Laguna de Bay. Kung titingnan natin, Laguna de Bay is higher siya sa Pasig, higher siya sa Taguig, higher siya dito sa Marikina. So kung yung mga tubig sa bundok galing doon sa bundok ng San Mateo, ng Sierra Madre, babagsak lahat dito sa Metro Manila, since na tinatambakan ang Laguna de Bay, saan pupunta yung tubig? Of course, babalik sa atin, alam natin yan. So tingnan nyo kahit saan, kahit pumunta kayo ngayon sa kahit nag-ikot-ikot kayo dito sa Rizal or dito sa Laguna de Bay, na halos ang daming part na ini-encroach na tuloy-tuloy yung area ng Laguna de Bay. Though ewan ko kung may batas naman yata na pangalagaan yung Laguna de Bay. But makikita natin parang uncontrollable yung pagtatambak sa Laguna de Bay. Dito lang sa floodway, di ba, Marikina River, Pasig River, di ba? Supposed to be, yan talaga, para talaga exclusively sa tubig. Pero bakit napabayaan nung nag-umpisa na mag-settle down ng mga tao, napabayaan? So, di ba, ang hirap ng paalisin, ang hirap na resettle. Di ba? So, pagdating ng araw, although tayo na medyo maputi na mga buhok, baka hindi na natin aabutin yung mas grabe pang mga kalamidad na darating. Kasi, di ba, kita naman natin na kahit sa Metro Manila lang, di ba, may mga creek doon na sinara ng ibang mga nagpatayo ng mga building. Paano ito naaprubahan? Di ba, continuous dumping or recovery ng dagat dati ginagawang mga
tinatambakan ngayon continuously. So yung area ng dagat ay nasusuppress. Then of course, kung matibay yung pagkatambak doon sa area na yon, saan pupunta yung tubig? Of course, babalik yun sa mga mabababang lugar katulad sa Pasig, sa Quezon City. Lahat ng lugar ay babalik yun sa atin. So, very clear, kaya nga sinasabi na, kaya yung babae, gusto ko lang sagutin din yung babae, although nasagot na siya nung iba na, katulad ng sinasabi sa Proverbs chapter 19 verse 3. Sinasabi sa Proverbs sa Kawikaan 19 verse 3, pinapahamak ng tao ang kanyang sarili at pagkatapos ay sa Panginoon niya ibabalik ang sisi. Di ba most of the time ganun? Kahit doon sa physical nating pangangatawan, halimbawa nagkasakit tayo. Bakit kung totoong Diyos, may totoong Diyos, bakit nagkasakit ako? Bakit niya ako pinabayaang magkasakit? Di ba, ang katawan natin is also a nature, katulad ng kalikasan din, ang kabundukan, na kapag labagin mo yung law of nature ng ating katawan, ay magkakaroon ng tinatawag na disorder. Di ba? Kapag labagin natin yung rule or batas ng kalikasan ng ating katawan, there is a consequences also. The same with sa environment natin, na kapag nilalabag din natin yung rule of nature, ay there is also consequences. Di ba? Hindi ko lang alam kung napapansin nyo, kapag subukan nyo pumunta ng Laguna, pumunta ng mga probinsya ng Rizal, ng Batangas. Di ba? Halos ang mga palayan ay ginagawa ng mga subdivision, yung mga agricultural land ay kino-convert into industrial and residential. Whereas supposed to be sa land use and zoning program, andyan yan sa local government code yan. Kapag mag-convert ka ng isang agricultural land into industrial or residential, ay medyo mahirap ang pagbibigay ng permit. Di ba? Yung agricultural convert, that is why, di ba, taas ng taas yung bigas natin. Iahasa natin sa import-export, sa export galing sa Taiwan, sa Vietnam. Time will come na ang kanilang populasyon ay patuloy ding lalago at kinakailangan din nilang supplyan yung sarili nilang mga kababayan. Makapag-export pa ba tayo? Tayo. Patuloy nating kino-convert yung mga agricultural at mga into industrial or residential. Whereas nasa Land Use and Zoning Program sa Local Government Code, Republic Act 71, Republic Act 71, 7190 ba yun? Republic, sa RA 7120 or something like that. Yung about doon sa barangay na meron tinatawag na Land Use and Zoning Program. So nilalabag natin yon, napakadali magkuha ng permit na convert. The time will come. Tingnan niyo, pumunta kayo sa mga Bulacan, sa Pampanga, sa Batangas, unti-unti na. Time will come. Edi sabihin natin, ay hindi na tayo kakain ng bigas. At least makatipid, hindi tayo masyado magkaroon ng diabetes, sabing ganon. Ay di, magtatanim na lang tayo ng i-convert natin into kamuti na lang or kamuting kahoy. Pero kailangan pa rin natin ang lupa, magtataniman. Di ba? So, sabi doon sa Proverbs chapter 19 verse 3, pinapahamak ng tao ang kanyang sarili, then sa Diyos natin ibabagsak ang sisi. Magkasakit tayo, bakit kung totoong Diyos, may Diyos, bakit pinabayaan ako na magkasakit? We violate the rule, the law of nature sa ating katawan. Diba? Then, ibabalik natin yung sisi sa Panginoon. Samantala, sinasabi doon sa Genesis chapter 2 verse 15 that binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang pangalagaan ang kalikasan, of course, kasama ang kalikasan ng ating sarili, the nature of ourselves. Tingnan mo. Kung magbisyo tayo ng magbisyo, di ba?
magkakasakit tayo kasi nilalabag natin yung kalikasan ng nature. Di ba, nakakalungkot, tingnan nyo pa. Kung minsan ito, maraming mga tao na kapag may mga kaibigan ako nagpo-post sa Facebook, ang ganda, sabi niya parang Switzerland. Ang ganda ron ng kabundukan, parang Switzerland. Kasi puro na lang ang green. Puro na lang mga damo, wala ng puno. Mga kapatid, hindi natin pwede ihambing yung sarili natin sa Switzerland. Pinakailangan natin ng mga puno. Sa kanila doon, malamig sila eh. Tayo, iba yung season natin. Pinakailangan natin ng puno. Sabi ko sa kanila, hindi dati at 20 years or 30 years backward, hindi ganyan yung bundok na yan, puno ng puno yan. Pero because of illegal logging, kaya nakalbo yan. Bakit ko alam yan? Noong mga 1990s or 1993 or 92, or 93 or 9 onward. Kasi 1996 ako umalis sa Mindanao eh. Naging sketcherman ako sa barangay namin. So naging sketcherman ako sa barangay namin, meron kaming dalawang two-way radio. Yung two-way radio na yun ay nasa akin kasi ako ng SK. Tapos at the same time ako yung sa disaster communication ako. Parang barangay disaster communication team ako. So sa akin ang isang radio. Every night may mga dumadaan or every day may mga dumadaan ng mga kababayan tayo na nakatira sa bundok na may mga karga-karga yung kanilang kabayo na mga kahoy. And then kung gabi makikita mo yung may mga dumadaan na mga tabla na dinadaan yun sa baryo namin. So ang ginagawa namin, sinusuplong namin doon sa pulis sa bayan. Kamukat-mukat na laman namin na ang may-ari pala nung laging na yun ang kinakarga doon sa mga kariton na yun, hila-hila ng mga kalabaw is ang may-ari pala pulis din. Nire-risk. Ayun, may kasama ako, nire-risk namin yung aming sarili para imatyagan at sundan at i-report yung nag-illegal na yun. Then later na malaman namin na pulis pala yung may-ari. So we were disappointed. Tinigil namin. Ano pang sense, ano pang saysay. Then ngayon, kalbo na yung mga bundok. Then, alam naman natin na sa batas ng kalikasan na ang kahoy, ang puno ng kahoy ay siya yung pumipigil para mapigil yung soil erosion. Di ba? Alam naman natin, di ba? Soil erosion kasi yung ugat ng puno yun yung magpipigil. And then, pagkatapos na putulin yung mga puno ng mga malalaki, kahit yung puno dati sa katabi ng farm namin, isang matandang puno malapit sa ilog, pinutol din yun. Pati yung punong balite sa boundary ng lupa namin doon sa bundok, pinutol din. So ang mangyari, kugon lang at saka mga talahib na lang yung matitira. So pagkaroon ng mga severe na ulan, halimbawa mga 2 days o 3 days, di ba lalambot yung lupa? So kung ang lupa sa bundok na wala ng mga puno is wala ng kakapit, ay saan ang diretso nun? Nasa ibaba. Di ba kalimitan ng mga nakatirang tao ay nasa ibaba? Or kung may nakatira man ng mga tao sa kabundukan, natural, malalandslide sila. Matatabunan sila ng lupa. Di ba? Sa Mount Diwalwal, yung mining area dyan sa Davao, since na wala na yung mga puno at puro butas na yung ilalim ng lupa, wala nang puwersa yan. Kaya hindi na talaga safe. Kaya pag umulan ng 2 o 3 araw, landslide na talaga ang kasunod. So, yun yung sinasabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 3, pinapahamak ng tao kanyang sarili, then pagkatapos ibabalik niya ang sisi sa Panginoon. Saan ka, Panginoon? Kung totoong may Diyos, bakit pinabayaan niya ako magkasakit? Steward na tayo eh. Tayo yung steward sa ating sarili. Kung
may nangyari mang hindi maganda sa sarili natin, it is because of our negligence. Diba? Especially kung sa bisyo, nagkasakit ka dahil sa bisyo mo. Maliban kung nagkasakit ka because God allows it to happen para maparangalan siya. Kasi kung minsan sa pagkakasakit mo, paano mo malaman ang Diyos ay manggagamot kung hindi ka magkasakit? God allows sometimes it to happen to us. Pero most of the time, nagkakasakit tayo dahil sa kagagawan natin. Then, i-blame natin sa Panginoon. Yun sinasabi sa Proverbs chapter 19, verse 3, mga kapatid. And then yung sinasabi sa Genesis chapter 2, verse 15, that God give us everything to steward, to pamahalaan, para pangalagaan ang mga ito, kasama ng ating mga sarili. Maging sa kapwa natin, we are also created by God as a steward sa ating kapwa. Di ba? Kaya nga doon sa Genesis chapter 4, verse 9, si Cain ay nung pinatay niya ang kanyang kapatid, tinanong siya, saan ang iyong kapatid? Di ba sa Genesis chapter 4, verse 9, ano sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Then doon sa Romans chapter 14, verse 7, sinasabi doon na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. And di ba kinakanta nga natin yan? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Doon yan binase sa Romans chapter 14, verse 7. Masahin nga natin, mga kapatid. Medyo maliit lang tong ano ko yan. Walang sino man sa atin na nabubuhay at unang mamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga mabuhay o sa mamatay tayo sa Panginoon. Yan. So, we are not living for ourselves. We are living also for God's creation. For our fellow human being. Di ba? Kasi kung we are not, hindi tayo nabubuhay para sa ating kapwa, para lang sa ating sarili, anong klaseng buhay yun? Di ba? Kaya nga, ang kasabihan, yung sikat na kasabihan sa atin, no man is an island. So, we are God's steward of God's creation, especially doon sa kapaligiran natin. Then, time will come na magkaroon ng mga consequences yung action natin. Yung pagbaha na yan. Kasi di ba, whether we like it or not, sa dito lang sa floodway or dito sa Marikina River, di ba, hindi na na-control ng mga local government unit yung ganun, mga nangyari. Di ba? Sino palagi affected? Yung doon din mismo sa daanan mismo ng tubig, waterways dapat. Binablock natin. Masakit minsan, parang of course. 'Di ba? So, may pananagutan tayo. And then yung gobyerno natin, may lalong masigit na malaking pananagutan nila kasi pinagkatiwalaan sila ng malaking bagay. Actually, ang pinagkatiwalaan ng malaking bagay, mananagot sa malaking bagay. Nasa ano yan eh. Sa aklat ni San Lucas, sabi dito. Yun yung kinopya ni Spider-Man. Greater power, greater responsibility. Okay. So, yan ay binase doon sa aklat ni San Lucas. Ay may nagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan ng malaking bagay. Okay. Ay pananagutin sa malaking bagay.
Yan. Ito, sa Luke chapter 12 verse 48. Sabi rito, sign natin sa Luke chapter 12 verse 48. And the servant who was ignorant of the master's will, but acted in a way deserving of a severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more. So, sa Luke chapter 12 verse 48, na kapag pinagkatiwalaan ka ng mas malaki, ay mas malaki yung responsibilidad mo. So ano yung pinagkatiwala sa atin? Yung sarili natin, yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, yung environment natin, yung kalikasan, how we care for it, how we took care of it. Then, i-blame natin sa Panginoon na bakit pinabayaan mo, Panginoon, na magkaganito. Tingnan natin yung action natin. Ano yung dinudulot ng action natin? Yung consequences ng mga action natin. Diba? Yung kabundukan ngayon. Kaya nga, pag mapabayaan pa yung Sierra Madre Mountain Range na yan, the longest mountain range na yan, is ano na magiging mangyayari dito sa atin. Sabi ko nga sa inyo, dati hindi naman natin pinapansin yung bagyo na yan eh. Parang wala namang nangyari. Pero ina-abuse natin yung creation ni Lord. Ina-abuse natin yung ipinagkatiwala sa atin ng Lord. Genesis chapter 2 verse 15. So, yung consequence, yung nangyari sa atin is just consequences of our action, of our negligence. Kahit ngayon, baka nagkakasakit ka, baka hindi naman talaga pagsubok yan, kagagawan mo talaga yan. Of course, kung hihingi ka ng tulong kay Lord para pagagalingin ka ni Lord. Pero, ma-observe mo na bakit ganito. Sabi ni Lord, Diyos siya naman gagamot. Kung hingi ko ng tulong sa Kanya, ay pagagalingin niya ako. Yes. Pangako naman yan sa James chapter 5, verse 13 to 16. Pero alam ni Lord na kapag pagalingin ka niya instantly, baka babalik ka uli sa rason kung bakit ka nagkasakit at lalong masigit na malaki yung consequence na mangyari sa iyo. That is why kung minsan may tinatawag na gradual healing. Okay. So yun yung reality mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa Romans chapter 14 verse 12, sabi rito, kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Will be accounted sa mga ginagawa natin sa Kanyang mga ipinagkatiwala niya sa atin. Di ba makita naman natin yan sa Matthew chapter 25, yung sa verses 14 to the following verses, yung the parable of the talent, di ba? Nung third year high school ako, na ko na yan, familiar sa akin yung kwento na yan, the masters of the house, sa libro namin sa third year high school. The masters of the house came to his servant and announced to them, I am going to far country. Yun yung sinabi. Then binigyan niya ng talent or responsibility, yung tatlo niyang katiwala. Then he go far away. Then nung pagbalik niya, pinagsulit niya yung kanyang mga katiwala. Time will come. Katulad ng sinasabi sa Romans chapter 14 verse 12 na will be accounted everything God has entrusted to us, including ourselves, our family, our friends, our environment, including yun. Kasi sinasabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 17, kung hindi ako nagkakamali, tingnan natin. Ang sinabi niya, nakakaalam ng mabuti niyang gawin, ngunit hindi niya ginawa, ay nagkakasala. Sabi natin kung tama ako. Tingnan natin mga kapatid. Okay, so mali.
James 4:17 pala mga kapatid. Sa James 4:17, ang nakakaalam ng mabuti niyang gawin ngunit hindi niya ginawa ay nagkakasala. So yan yung mga responsibility natin. Ibig sabihin na responsibility natin yung ating mga mahal sa buhay. Yung alam natin na hindi natin sinasabi, na hindi natin sinasabi sa kapwa natin na parang magkipit balikat na lang tayo. Sabi nito, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So ganun mga kapatid, may pananagutan tayo. Rachel Ann, I am proud to be a servant of God. Isa pa akong mangawit. Yung pagiging servant, hindi magtatapos sa pagiging mga awit. Kapag alam natin na may ginagawa yung kapwa natin na hindi natin sila pinagsasabihan na mali, is hindi, may pananagutan din tayo. Di ba? Kung minsan may mga kapwa tayo na basta-basta lang tapon ng basura. Di ba? So very pwede naman natin sila pagsabihan. Di ba? So yung abuses, na kapaligiran, abuses natin sa ating sarili, time will come that we will be accounted for it. Pananagutan natin to. Di ba yun yung sinasabi doon sa Matthew 25:14, yung parable of the talent, na nung nagbalik ang Panginoon ay pinag-account niya yung mga pinagkatiwalaan niya. Kaya nga sinasabi doon sa kanina, sinasabi doon sa Luke chapter 14, Luke chapter 12 verse 48, na ang pinagkatiwalaan ng malaking bagay ay pananagutin sa malaking bagay. Sa Luke chapter 12 verse 48. Okay. Yan. Then, sa Ezekiel 33, ang kapwa din natin is whether we like it or not, ay ipinagkatiwala sila ng Panginoon sa atin. Especially kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Di ba? So, hindi pwede na parang kung ano yung alam mo, isarilinin mo lang. Ayan. Sabi dito sa Ezekiel 33, ito'y pagsasalaysay about dun sa bantay, yung bantay ng Israel. Sabi niya, bantay ng Israel, sabi niya. Basahin natin Ezekiel. Buksan niyo pa sa Bible niyo kasi medyo kailangan ko na mag-upgrade ng ang tungkol ng isang bantay. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan, kapag ipinasalakay ko ang isang bayan, siya ay pipili ng isang bantay. Kapag natanawan niya ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit magwalang bahala at pagkatapos napatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan niya kung mamatay siya pagkat hindi niya pinansin ang babala. Maligtas na sana siya kung siya ay nakinig. Ngunit kung hindi, hinipan ng isang bantay ang trompeta pagkatapos pagkakita niya sa mga sasalakay ay may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. So, ibig sabihin, ay yung sinasabi kanina sa James chapter 4 verse 17, na alam mo yung dapat mong gawin, ngunit hindi mo ginawa, ay nagkakasala ka. So, James chapter 4 verse 17. So, you see? Ito rin yung sinasabi sa Ezekiel 33 verse 1 to the following verses, na kapag may pagkakataon na alam natin, ito yung mangyayari, ito yung consequences, time will come. Na kapag patuloy nating abusuhin yung ating sarili, patuloy nating abusuhin yung ating kalikasan, time will come, we will suffer the consequences of it. Diba? Yung undoy, umpisa yung undoy. Then, alam niyo ba nung after ng undoy, saka lang ako nagka-interest na manood ng balita patungkol sa weather. Dati hindi ko pinapansin yung mga weather reports na yan.
Kasi kapag may mga bagyo, parang wala lang sa atin, ini-enjoy pa natin yan. Pero nung after ng Ondoy, Milenyo, Ondoy, then ito na ngayon, ang habagat. Di ba? Lagi na tayong nagkakaroon ng awareness, ay manood tayo ng balita. Dati hindi ko pinapansin yan, mga kapatid. Kasi wala namang nangyari eh. Parang normal lang buhay dati. Pero bakit ngayon, ganun na ka-severe? Is it really God's fault? Bakit nangyayari ito? Or it is our fault? Kasi yung stewardship na pinagkatiwala sa atin na hindi natin ginagampanan properly. Of course, hindi naman ito makakarating sa mga wala namang manonood ng mga di ba? Kaya nga si Gina Lopez pala hindi na-approve yung kanya sa commission ng appointment sa Senado, di ba? Kasi alam pala natin na yung sa Senado, yung ibang mga kongreso, may mga negosyo na related sa environment. Hindi nakapasa si Gina Lopez. Ito, sisiwala naman ako, hindi ito makakarating. Wala to. Bagas ko, may nag-like 439 pero natural yung iba flood like kaya naging 439 pero hindi naman lahat 439 katao yan. May ilan nanonood din, mayroong hindi nakatap na pero kinoconsider nila pakinggan kahit papaano pero ilan lang yun. So sila pag in case na magkaroon ng severe na baha balang araw, makabili sila ng jet ski, makakabili sila ng speedboat, pwede nila taasan yung bahay nila hanggang 3rd floor or titira sila sa condominium. Tayo. Hanggang, halimbawa, makapag 3rd floor man tayo, pero gaano na yun? Sila pa rin yung higit na may advantage. Kasi kung sa tingin nila severe na yung pwede sila mangibang bansa or pupunta ng ibang lugar. Pupunta sila sa mga matataas na lugar na may mga lupa din sila doon. Tayo, so ang affected masyado tayo din. Medyo maliit lang yung kakayanan. Diba? Pero, yun nasabi nga ng Banal na Kasulatan, Romans chapter 14 verse 12, that will be held accountable in all these things. Kaya nga sa Matthew 25, 31 to 46, yan sinasabi doon, we will face the judgment seat of Christ. Maging sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, maharap tayo sa hukuman ng Panginoon. At ang panlagutan natin ay hindi lamang para sa sarili natin, maging sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi lang sa sarili natin, anong ginawa mo sa iyong sarili, kundi anong ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa iyo. Di ba yun yung sinasabi sa Matthew 25 verses 14 to the following verses, yung the parable of the talent. Hineld sila accountable doon sa mga ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Sa atin, ano ba yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Sarili lang ba natin? No. Sinasabi na nga kanina doon sa Genesis chapter 2 verse 15, na ang kalikasan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maging yung ating kapwa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Much more. Yan kasi ang mga mahal natin sa buhay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sila lalo. Kasi paano mo pangalagaan yung iba mong kapwa kung yung pinakamalapit mong kapwa, yung mismo mga mahal sa buhay, hindi mo pinapangalagaan. Di ba? So how can we extend care to other people if our very loved ones hindi natin pinakalinga? Na pinagkakatiwala natin sa atin, especially sa spiritual na pangangailangan. Hindi lang bilang halimbawa sa mga magulang, hindi lang material needs ang kailangan ng mga anak. Tingnan niyo dun sa Malakias chapter 2 verses 14 to 15 hanggang 16.
Sabi niya, ano ba ang rason ng Diyos bakit kayo nag-asawa? Upang kayo'y magkaroon ng mga supling na magiging tunay na anak ng Diyos. So that is the very purpose of getting married, to have children who will be the true children of God. Basahin natin. So yun, isa rin yun sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pananagutan natin, Romans chapter 14, verse 12. Hindi lang yung sarili natin. Lord, ito, healthy ako. Lord, hindi ako nagkasakit eh. Okay. How about, where are your children? Ay, Lord, na impyerno yata eh. Hindi ko kasama eh. Di ba? How about your friend na very close mo? Where is he? Okay lang kung nagampanan mo yung sa Ezekiel 33. Di ba? Yung sa Ezekiel 33, yung principle doon, na kung nagampanan mo, napahayagan mo siya, na-blow mo yung trumpet, that the enemy is coming, the disaster is coming, na warned mo sila, hindi ka accountable. Pero kung wala kang ginawa, nanahimik ka lang, may pananagutan ka. Kaya nga, kaya nga dito sa TikTok, of course, maraming mga nagpa-plus na name. Kung bibilangin mo yan, dami yan. Pero of course, hindi naman yan manonood talaga. Pero, whether may manood sa akin or wala, I am doing this because it is my accountability. It is, ito yung gampanin ko. Isa sa mga ginagampanan ko, isa sa gampanin natin bilang mga Kristiyano, na tayo mga Katoliko, especially sa ating mga Katoliko, di ba? Nung bininyagan tayo, tinanggap natin yung threefold mission. Naging bahagi tayo doon sa threefold mission ng Panginoon. Yung pagiging hari, ay ibig sabihin, to serve our fellow human being. And then, pagiging propeta, ibig sabihin, pagiging propeta, to share the good news. Of course, ang pagsishare sa good news, katulad ng sinasabi ni Saint Francis of Assisi, hindi lang sa pamagitan ng ganito na pagsasalita. It is also in the way we live. Kasi there are people na hindi naman nagbabasa ng Biblia eh. Pero ang titingnan lang nila kung paano tayo na mamuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo. Yun lang yung titingnan nila. Kaya nga may mga missionary tayo sa mga foreign countries, may mga Filipino missionaries tayo. Lalo na yung about sa family ngayon, yung active dyan, yung Couples for Christ, yung dalawang grupo ng Couples for Christ, at iba pa mga religious congregation, or kahit sa ibang mga sekta, magpapadala sila ng missionary sa abroad, sa ibang mga bansa, sa mga bayan na kung saan may language barrier. Hindi naman talaga sila mangangaral doon eh. They will just live within the community of that people. Then mamumuhay lang sila doon ng ordinaryong pamumuhay. Pero later on, makakaakay sila ng mga kaluluwa patungo sa Panginoon because sa pamagitan ng kanilang pamumuhay. Kaya nga, yung iba tinatawag tayong the fifth gospel. We are the fifth gospel. Although isa lang naman ang gospel, kaso lang 4 yung writer, pero parang tayo baga yung fifth gospel. Kasi sa pamagitan ng pamumuhay natin, titingnan ng mga tao yung pamumuhay natin, bakit? Parang pareho lang naman tayo, parang pareho naman yung uri ng pamumuhay natin. But why these people are so happy? Why these people seems to be contented? Why these people are so generous? Why these people are so very caring? Why are these people is so... It seems no problem. Diba? So, hindi man mabasa, hindi man nakapagbasa ng Biblia, yung mga tao na yun, pero kapag makita nila yung uri ng pamumuhay natin, is maiinganyo sila na magiging katulad natin. Eh ngayon, kung naglilingkod na tayo sa Panginoon, nagsiserve tayo sa Panginoon, workers tayo ng simbahan, ng parokya natin, ng mga ministry, WISTV Pla, worship, evangelization, social worker, social service ministry, and then vocation, family life. Pero, yung way ng pamumuhay natin, ganun pa rin.
then how can we attract other people to be like us or to serve with us or to serve God like us kung yung paraan ng ating pamumuhay is the same with them? Wala namang pagkakaiba. Ano sasabihin nila? Bakit pa naman ako pupunta dyan? Wala namang pagkakaiba yung buhay nila sa buhay namin. Diba? So, what is the reason? Ano yung rason nila para makiisa sila sa atin? Yan. So, pananagutan natin yung mga kapatid. Yung sinasabi sa Ezekiel 33. Subukan niyo pong pagnilayan. So, pananagutan natin yun. So, sa pagharap natin sa Panginoon, everything na pinagkatiwala niya sa atin, kasi dito sa parable of the talent, talent yung pinagkatiwala sa kanila. Pero sa atin, hindi lang talento, hindi lang kayamanan, pera o ating sarili o ang buhay natin, baging ang ating mga mahal sa buhay. So, yung pagkakaroon mo ng anak ay hindi lang para magiging tagapagmana mo or magiging tagapangalaga mo kapag magkaedad ka na. Actually, hindi mo rin naman maasahan. Especially kung yung mga anak mo ay hindi mo hinubog sa salita ng Diyos. Pwedeng na pagdating na pagtanda mo, kahit gaano karami ang anak mo, baka ang hantungan mo na lang ay home for the aged. Actually, kung nangyayari na yan sa'yo, pag natanda ka na, meron kami kakilala, ganun. Go worry siya, of course. Meron akong i-recommend sa'yo. Pumunta ka sa Camillian Sisters. Yan. Camillian Sisters, meron silang home for the elderly, yung mga abandoned na mga matatanda. Pwede ka doon. Yan. So yun mga kapatid. So, everything that God has entrusted to us ay isusulit natin sa Panginoon, katulad ng sinasabi doon sa Matthew chapter 25 verses 14 to the following verses, and then doon sa Romans chapter 14 verse 12. And then sinasabi din sa Genesis chapter 4 verse 9 that we are brothers keeper. That God has entrusted to us our fellow human being. Na kaya nga sinasabi ko sa inyo, whether may makinig or wala dito sa ginagawa ko, it's okay for me. Kasi sinasabi yan ng banal na kasulatan, sinasabi ko nga sa inyo that noong bininyagan tayo, we were able to share in the threefold mission or threefold ministry of the Lord Jesus Christ, to be priestly, kingly, and then prophetic. Yung pagiging propeta. Yung pagiging propeta is yung paghahayag ng salita ng Diyos. Sinabi ko nga sa inyo, ang paghahayag ng salita ng Diyos is not only by way of this, and also the way how we live the Word of God. Tayo yung parang magiging fifth gospel. Babasahin lang tayo ng tao kung ano yung uri na pamumuhay natin. Kaya nga sinasabi doon ng, yun yung mga, sabi ni Saint Francis, sabi niya, preach the word. If necessary, use words. Especially sa mga anak, di ba? Mga magulang. Ang mga anak is mas madaling makaka-catch up kung paano namumuhay ang mga magulang. Hindi sa kung paano magsalita ang mga magulang. Kaya ko ginagawa ito sapagkat sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, ang sabi dito sa 2 Timothy sabi natin mga kapatid, buksan niyo po sa Bible mo, 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patalagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 1 Timothy 2:3 and 4. 1 Timothy chapter 4 verse 2 to 3 hanggang verse 3, sabi niya, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip ay susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong sa walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. So yun sinasabi, yung persistency of sharing the Word of God
napapanahon man o hindi. Of course, may makinig man o hindi, o wala, at least you've done your part. Tapos na yung katungkulan mo, nagampanan mo yung sa Ezekiel 33, then, very good. Ang may pananagutan is yung mga taong pinangaralan na inignore nila yung dapat nilang pakinggan. So, we are God's steward, we are steward of God's creation. At paano ba natin ito pinangangalagaan para balang araw hindi tayo mag-suffer ng consequences ng mga ito because of our negligence. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and then thank you sa mga nag-like, 439. Sana 439 katao talaga yan. And then sa mga nanood, at maging hindi man nag-tap ng screen yet, they listen to us. Mayroong dalawa dito na nakatap ng screen, but the rest are not. So, loobin ni Lord na nakasilip or nakapakinig ng mga sinasabi ko ay magpalain tayo ng Panginoon. Remember na hindi sa lahat ng mga pagkakataon ay ang ginagamit ni Lord ay yung mga magagaling na preacher or magagaling na mga ngaral. There are times pinapadala niya sa atin yung sa tingin natin is pipitsugin lang, pero yun pala ay mga pinadala niya para tayo i-remind, katulad ni Amos. So, maging yung mga pastol na siyang kauna-unahang nakasaksi ng kapanganakan ng Panginoon sa sabsaban. Ipinahayag ng Panginoon yung kanyang sarili sa mga taong hamak. Sapagkat sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, pinipili ng Diyos ang sa tingin ng sanlibutan ay mangmang para hiyain ang mga marurunong, ang mga mahina para hiyain ang mga malalakas. So, shalom, maybe that is by now. May God bless us all and keep us safe and sound. Loobin ni Lord ay mamaya uli for another topic. May God bless us all. A blessed Saturday. Amen.